Thank you so much po, Pastor Ira, Pastor Chris, and the rest of Musano Bible Baptist Church. Thank you so much po for having me here sa inyong church. And then, isang malaking kakakalan at kagalakan na maging tagapagsalita ng Panginoon sa oras po na ito. Lalong higit na ako ay nasa harapan, hindi lamang ng mga future leaders, kundi ng mga leaders na talaga sa panahon natin ngayon. Palakpakan naman natin ang bawat isa. Okay, at nawa, tulad ng sinabi ni Pastor Chris kanina, yung mga aral na matututunan natin at natutunan natin ay hindi lang sana maging alaala lang ng event na ito. Pagkos iuwi natin sa ating kanya-kanyang mga churches at maging sa kanya-kanya nating mga tahanan. Maisa puso natin at higit sa lahat, ito ay ating maisa buhay. Ngayong umaga, ang tema o ang topic na ating iahayag sa inyo, mga kabataan, ay may kinalaman sa service and sanctification. Okay? Paglilingkod at pagiging banal. And I think that is very interesting. That is very interesting. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi natin pwedeng paghiwalayin ang paglilingkod at ang kabanalan. Ang paglilingkod na nakalulugod sa Diyos ay paglilingkod ng mayroong kabanalan. At kapag sinabi natin kabanalan, hindi ito yung may halo ka sa itaas ng ulo mo. Okay? Hindi ito yung nagliliwanag ka. Pag sinabi natin may kabanalan, ang buhay mo, ang buhay ko, 100% separated for God's purpose. Okay? Hindi 50%, hindi lang 30%, kundi yung pangkalahatan ng ating buong pagkatao, pagkakakilanlan, iaalay natin sa ating Panginoon. At yung ganong klaseng paglilingkod, mga kabataan, yan ang paglilingkod na nakalulugod sa ating Panginoon. Okay, so for our text this morning, may I request everyone to please stand up and let us open our Bible in the book of Philippians, chapter number 3. Philippians chapter number 3. From verse number 13 up to verse number 14. Okay, para pag-usapan natin ang paglilingkod na mayroong kabanalan, nais kong maibahagi sa inyong umaga, ngayong umaga na ito, ang mensahe na may kinalaman sa takbuhin ng isang mananampalataya. Okay, nandiyan na kayo? Philippians chapter 3, verse number 13 up to verse number 14. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Okay, ready na po kayo? On verse number 13, ready, read. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Tayo po ay at tayo po'y manalangin. Ama natin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po o aming Ama sa langit sa pagkakataon po na ito na ibinigay po ninyo upang minsan pa mapaghulay-hulayan po namin ang inyong salita. Salamat po o Diyos sa event po na ito, sa conference po na ito, the summit po na ito Diyos na kung saan binigyan niyo po kami ng mga pagkakataon upang mas makilala ka namin at maihayag, O Diyos, yung mga mensahe na dapat po namin matutunan. Salamat po sa mga nag-organize po nito sa Musano Bible Baptist Church, for Pastor Ira, and also for Pastor Chris, and for all the pastors na nagpadala ng kanilang delegates upang maka-attend po ng summit po na ito. Maraming salamat po. And for every young people na nandito, Diyos, sabi nga po ng isang mananampalataya, when God saves an adult, He saves a soul. But when God saves a child, He saves a life as well. Alam ko, Diyos, may layunin po kayo sa buhay ng mga kabataan po na ito. Kami po'y thankful
Dahil sa maagang edad, O Diyos, ay nakasukong sila ng inyong salita. Maliligtas sila hindi lamang sa kabayaran ng kanilang mga pagkakasala, ngunit gayon din, O Diyos, sa masamang buhay na dapat nasa amin kung hindi kami nakakilala po sa iyo. Lord, thankful po kami. At alam ko, O Diyos, ang mga kabataan po na ito, O Diyos, ay may dakila kayong layunin para po sa kanila. And I just pray, O God, na nawa ko hindi lamang ito maging potential, kundi maging reality ng buhay ng bawat isa po sa amin. Bless your people, O God. Bless us with your message today. Empower us by the Holy Spirit of God so that we may understand, so that we may absorb the real message for us this morning. Thank you so much, Lord. We bring back all the glory to you. In Jesus' name, our Savior. Amen and amen. Okay, tayo po lahat ay makakaupo na po. Okay, the title of the message, very simple lang. The message is very simple. The title is very simple. Christian race. Okay, karera ng mananampalataya. Okay, alam niyo mga minamahal, ang buhay natin sa mundong ito, bagaman hinalintulad ito ng Bible sa isang karera o race, pero hindi ito paunahan. Hindi ba? Kaya nga kapag nagpataas ka ng kamay, sino gusto pumunta sa langit? Siyempre, everybody will raise their hands. Pastor, pupunta kami ng langit. Praise the Lord. Gusto ko pumunta ng langit. Sinong gustong mauna? Hindi ba? Because Christian race, hindi ito paunahan. Yes. Okay? Pero alam niyo po, ang dahilan kung bakit tayo nandito, bagamat pinangakuan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan, ay sa kadahilanan na ang Diyos ay may plano pa sa atin. May purpose pa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Alam niyo mga kabataan, tulad ng nasabi ko kanina sa panalangin, isang napakalaking pagpapala na sa murang edad at very young age, hanggang kayo'y bata pa lamang, nakakilala na kayo kaagad sa Panginoon. Okay? Huwag nating, huwag nating baliwalain yun. Huwag nating hamatin na sa murang edad nakakilala tayo sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi na tayo makakatikim ng droga. Hindi masisira ang buhay niyo. Okay, maiiwasan natin yung mga masamang impluensya na nagiging dahilan ng sarot-saring problema ng mga kabataan sa oras na ito. Okay, we praise the Lord for the opportunity and privilege at young age we encounter the Lord Jesus Christ in our life. Hindi po ba maaga tayong nakakilala sa ating Panginoon? At huwag na huwag natin yan disregard. Huwag natin yan take for granted. You always thank God for your salvation. Okay? At ngayong ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, okay, God is also enrolled you into a race sa isang karera. God is also enlist you to His army. Did you know that hindi ka lamang basta atleta ng Diyos, but you are also a soldier of God. Okay? Tayo rin po ay may mandato. Okay? At meron tayong chief in command, and that is our Lord Jesus Christ. Hindi lang tayo basta mananampalataya. We are the soldiers of the Lord, and we are called to fight for God. And here's the promise. Fight for the Lord, and definitely the Lord will definitely fight for you. Stand for God, and definitely God will stand for you. Mga bata, alam ko, mga kabataan, mga bata pa tayo. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi tayo naglalaro. It is good to enjoy, right? But we have to understand that God's work, God's business is a serious business. Okay, grabe, nabalitaan ko si Elon Musk. Okay? 500 billion network. Pambira, 500 billion network. Pero did you know, sabi ng Bible,
What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his whole soul? The Bible says, mga kapatid, if Elon Musk has a 500 billion in his bank account, okay, did you know na sa mata ng Panginoon, it is worthless. It is worthless. If that soul will go to hell. Right? His riches, yung kanyang kayamanan, yung kanyang net worth, yung kanyang ari-arian, it is worthless in the sight of God. Kung ang kaluluwa na yun, hindi na kilala ang ating Panginoon. And that is why I'm telling you, our business is a serious business. To make Christ known para maipakilala ang ating Panginoon. Okay? So this morning, I want you to understand, okay, that as a Christian athlete or spiritual athlete, may layo din ang Panginoon sa buhay po natin. Okay? And in order for me to really expound the topic, meron po akong 3 points that I would like us to consider. Okay? In regards to Christian race. Okay? Christian race. Number 1, let's talk about the registration. The registration. Okay? Now, imagine running a race. Naalala ko yung yung bago-bago pa yung Harley Davidson. Alam mo yung Harley Davidson, yung motor? Okay, sumali sila sa karera pero hindi sila pinayagan. So what they did is, sumali sila sa karera pero outside the racetrack. Okay, outside the racetrack. Okay, they won the first place, but they don't actually won. Why? Because they are not registered. Okay? So imagine running a race. Naglingkod ka na, nag-soul winning ka na, umatag ka na ng youth summit and everything. Naglingkod ka na, involved ka sa music ministry and everything else. Only to find out when you praise the Lord Jesus Christ and the Lord Jesus Christ will say, I will never knew you, you workers of iniquity. Hindi ba yun na nakalagay sa Matthew chapter 7? And Lord, hindi po ba namaaral kami sa pamamagitan ng inyong pangalan? Hindi po ba kami naman naglingkod? Hindi po ba ginawa namin ang lahat ng mga bagay po na ito? But what the Lord Jesus Christ responded to them, I never knew you, you were person of iniquity. Why? Because in the first place, they ran the race. They ran the race. Pero yung kanilang pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Okay? Kaya in every preaching, in every message, salvation is always included. Okay? We have to make sure as a preacher na kailangan mailatag pa rin namin yung mensahe ng kaligtasan. I know everybody knows it. Di ba? Alam ko, sawang-sawa na tayo dyan sa kaligtasan, but I'm telling you, salvation is still the most important message in the Word of God. Okay? That Jesus really died for you, to redeem you, to pay for the penalty of our sin, that apart from the Lord Jesus Christ, even though you are baptized by name, whether you are baptized, but apart from the Lord Jesus Christ, there is no other salvation, mga kapatid. There is no other way. Okay? There is no other way. Nakikita ng Diyos yung puso natin. Okay? Take my testimony na lang ang minamahal. Take my testimony. I grew up in a Baptist church. Just like everybody else in Nigeria. Okay? I was a leader of our kids department ng aming children's ministry. I was a leader. Okay? Ako yung number 1 sa mga bata nung kapanahunan namin. Okay? And our church back then is very doctrinal. Very doctrinal. At a young age, itinuturo sa amin yung doctrine of Trinity. Okay? At young age, itinuturo sa amin yung iba't ibang mga doktrina sa Bible. And I know it. Okay? Pero alam nyo,
Yung church na yon, umuupa lang sa looban namin. Okay? And my parents are member of the church. Did you know, those time, ayokong nagsisimba. Bakit? Kasi kasabay yung time slot ng simba namin, yung schedule ng church. May mga cartoons sa Channel 7, ang gaganda pa naman ng mga cartoons. May mga Zoids, I don't know kung alam niyo yun. May mga ganong mga cartoons sa Channel 7. And I'm telling you, bakit ipagpapalit ko ang pagsisimba? Makalood lang ako ng cartoons. Okay? Pero nagagalit si nanay na kasi tatay. So para magsimba ako, ang gagawin ni nanay, kukuruntin niya yung singit ko. O, hindi magsisimba talaga ako. Kahit pag sasabihan ako ni tatay, pipilitin ako ni nanay. But as I grow older, nung tumutong na ako ng high school, age 13 years old, 14 years old, hindi na ako kayang pilitin ng mga magulang ko para magsimba. Hindi na ako may epekto sa akin yung kurot. Hindi na ako may epekto sa akin yung sermon. Kapag ayoko. Okay? And that is the time na lumabas yung totoong kulay ko. That is the time. At the age of 13 years old, natuto kong manigarilyo. At the age of 14 years old, natuto kong uminom. Alam niyo kung bakit? Nagsisimba ako, pero walang pagbabago sa puso. Nagsisimba ako dahil pagagalitan ka ako ng mga magulang ko kapag hindi. Kaya nung medyo nagkaedad na ako, and that is the time that my true colors were exposed. I am really unsaved, unregenerated, and rich. Okay? Until nakaabot ng college, palala yung aking kalagayan. Palala. And it's too, masyado siyang masama for me to detail to you. Okay? Masyado siyang masama. Pero alam niyo paano biyaya ng Panginoon? When I was 20 years old, okay, I was hospitalized. Okay? And alam niyo kung ano nangyari? Nung nakahiga ako sa operating room, sabi sa akin ng doktor sa nurse, I don't know sino nagsabi, whether the doctor or the nurse, pero ito yung naaalala ko na sinabi nila sa akin. Ronald, wala kaming magagawa dito. Diyos lang. And that single phrase really break my heart. And I remember all those time na ginugol ko sa children's ministry, all those teaching, all those gospel messages I reject, all those soul winners, the same message every Saturday, almost sa lahat ng pagkakataon na dumadalaw sila sa bahay. Every message of Jesus Christ is the only Savior. I remember that. And that is the time I humbled myself to God and really accept the Lord Jesus Christ as my personal Savior. Eh, Pastor, paano nilalaman niyo na gano'n? Eh, kinukuro na yan sa akin, bata pa lang eh. Hindi ko lang ginagawa kasi unsafe ako eh. Pero that time, nakilala ko kung sino ako. Lord, I need you in my life. Okay? I was 20 years old back then. I am now 35 years old. I still remember that day. And that is the time that I really encountered Jesus in my life. And since that time, mga kapatid, since that time, by God's grace, biyaya lamang po ng Panginoon, hindi na tayo huminto, hindi na tayo tumigil na maglingkod sa Panginoon. I'm telling you,
Iba kapag tunay mong nakilala ang Diyos sa buhay mo. Behold, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Okay? Kaya, mga kabataan, let us really check our hearts. Okay? Let us really investigate ourselves. Kumusta ang kalagayan ng ating mga puso? Kapag talaga dumating ang Panginoong Jesucristo sa oras na ito, pati kaya naman tayo ang kanyang kunin. Nakatitiyak nga ba talaga tayo ng ating patutukuhan kung sakaling bawiin ng Diyos ang hirap na buhay na ito? And your name is really written in the book of life na Lamb. Nakasulat nga ba ang pangalan natin sa libro ng buhay? And I'm telling you, there is no other way apart from the Lord Jesus Christ. There is no other way. In order for us to be registered with the Lamb's Book of Life, we have to accept the Lord Jesus Christ in our heart. Let us put our faith on Him that nothing in this world can really save us apart from the Lord Himself. Walang makapagdidiktas sa atin. Alam niyo mga kapatid, kung ang kaligtasan natin, may 1% na gawa ng tao, pagdudahan natin yung 1%, pagdudahan natin yung buong kaligtasan. We praise the Lord that our salvation is 100% worth of God. 100%. Okay? Salamat na lang ang kaligtasan, hindi nakabase sa kaya natin gawin. Hindi nakabase sa kaya natin ipangako at tuparin. Kasi kung nagkataon, walang po atitiyak na kaligtasan. We praise God that our salvation is 100% given, gift by God sa bawat ito sa atin. Okay. Baka hanggang ngayon, nakakala natin, ang pagsisimba, ang makapagdadala sa atin sa langit. Kaya lagi kong kinaklarify yan kapag nagsusulwining, mabuti ang magsimba, amen? Mabuti ang magsimpa. Mabuti ang gumawa ng mabuti. Pero sa usapin ng kaligtasan, si Kristo lang ang nagliligtas. Si Kristo. Okay? Be sure that you are registered in the book of life. Number 2. Hindi naman po registration. Let's talk about the run. Let's talk about the run. Pag-usapan natin yung takbuhin. Kasi we have to make sure that we are registered. Amen? Kailangan tiyakin natin yan eh. Kaya nga dapat Diyos, si Kristo ang ating tagapagligtas. Now that you are sure of your salvation, now that you are sure that you are registered, di dapat tumakbo na tayo. Amen? Okay? Kailangan magsimula na tayo sa ating paglilingkod. Marami nagtatanong, Pastor, kailan ba dapat magsimula tayo paglingkod sa Panginoon? Kailan ba dapat tayo magsimula to start at 9 sa ministry? Okay? And I go back to John chapter 4, the account of the Samaritan woman. The account of the Samaritan woman na kung saan nag-iigim siya kaya ng tubig dun sa balon. But when she encountered the Lord Jesus Christ, alam niyo kung anong nangyari? Okay? Nung natutunan niya that the Lord Jesus Christ is the promised Messiah, iniwan niya yung kanyang mga tubigan. Kinatok niya yung kababahay ng mga tao at ang sabi niya, hindi kayo, makilala ko kung sino si Kristo. So when you ask me kung kailan ba tayo kailangan magsimula sa paglilingkod sa ating Panginoon, kung kailan ka naligtas, mga binamahal, kailangan magsimula ka kagad sa paglilingkod. Huwag ka natin ipagkakalintang. Huwag na natin ipagpabukas na next week na lang ako, next month na lang ako, next year na lang ako. Saka na lang ako maglilingkod kapag ka-graduate na ako ng high school. Saka na lang ako maglilingkod kapag ka-graduate na ako ng college. Saka na lang ako maglilingkod kapag ka-bakasyon na. Baka naman, as early as now, we have to serve God. Serve the Lord.
Remember now thy Creator in the days of the youth. Huwag na natin hintayin pa na tayo magkaita sa kamatayan ng lingkod sa Diyos. Pagkaman totoo na hindi pa huli ang lahat, pero hanggang meron pa tayo pagkakataon, simulan na natin ngayon ang paglilingkod. Habang tayo tatata, hanggang muna pa ang ating edad. Bakit pa kami nabahan? Ang tayo na ito para bata pa ako eh. Wala akong pera. Ang tayo na ito mga atod, wala na akong pagawin eh. Puro na lang akong trabaho. Ang dahil ka tumawa ka nakanda, wala na ako na kasi. E pamera lahat na lang kayo dahilan eh. Mga minamahal, hindi tayo pinigyan ng dahilan para matison. Pinigyan tayo ng dahilan para ma-overcome. Huwag mong hayaan na yung mga excuses na meron tayo mga minamahal ay palaging patindahilan para hindi natin paglingkuran ng Panginoon. Saan na lang ako maglilingkod sumunod? Saan na lang ako mag-judge sumunod? Eh may sakit ako ulit. Kung ang pinapahal lahat naman ng reason valid eh. Hindi ba lahat ang magaling tayo eh. Magaling tayo ng alveran eh. We have to serve God now. Ngayon. Kung nakakilala ka sa Panginoon, simulan mo ng Panginoon. Okay? Be first a member of a local New Testament church. Okay? You have to serve God in the context of the local church. Kapatid. Okay? I'm telling you, kung meron pa dito, hindi pa baptized, you are sure of going to heaven when you die. You have accepted the Lord Jesus Christ in your heart. You are sure 100% that you are saved, that you are registered. But you are not a member of a local church. Being a member of a local church has nothing to do with salvation. That's clear. Okay? But if you are saying, kalooban ng Panginoon, na paglikuran natin ang Diyos sa konteksto ng local New Testament church. Okay? God gets the glory in the church. Alright? Kaya nga yung baptism, tinatawag din natin na first act of obedience. Okay? Pagpapakita ng pagsunod natin sa ating Panginoon. It symbolizes the death, burial, and resurrection of the Lord na para bang katulad ni Kristo tayo namatay din sa kasalanan at yung buhay na natin ipapumuhay para na sa Panginoon. Be a member of a local New Testament church. Be a member of a Bible-believing church. Be a member of a Bible-practicing church. Be a member of a Baptist church. Be a member. And once you are a member, be involved in the ministry. There are a lot of ministry in our churches. There are a lot of opening in our churches today. Alam nyo mga kapatid, kahit yung paglilinis ng kupuan, pagkuha ng mga maliliit na halat, paglilingkod yan sa Diyos. Baka iniisip lang natin paglilingkod, yung pagpunta lang dito sa unahan, yung pagtugtuglan, yung pag-awit mga kapatid, yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin. Malaki ang may tutulong yan kung ginagawa natin para sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yung bahay maliit na bagay, yung pag-aakailanin ng mga bisita, yung pagsusundo natin sa mga bata, yung pagpapaalala natin sa mga kapatiran, and even your presence in the church, did you know, your pastor is blessed when you are in the church? That your very presence in the church is also a ministry to the Lord. Nakaka-encourage, kaya kapag kanendandaan yung mga member, hindi mo ba kaya sa akin, alam ng pastor yung paborito mong upuan sa church? Nakaka-encourage. When you pray for your pastor, when you pray for the church, that is also a ministry. When you hope, that is also a ministry. Kaya kapag nagtuturo tayo sa mga bata, alala natin walang saysay yung pagtuturo sa mga bata naman yan, hindi mga kapatid. Malaking bagay yan, bakit ginagawa natin para sa Panginoon. Saan natin o sa tangkurin natin, dito rin papasok yung kabakalan kung gano'n nasabi ko kanina. Bakit? Kasi hindi tayo pwedeng pagbingkod sa Panginoon nang walang kabagalan.
Okay? So here are the rules in order for us to run well. Okay? These are the rules in order for us to run well. Number 1, run on time. Run on time. On John chapter 9, verse number 4, the Lord Jesus Christ said, I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh, when no one can kinakailangan trabahuin ko yung gawain na pinagkatiwala sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi, wala nang tao ang pwede magtrabaho. Ibig sabihin na kami natin, let us maximize our opportunity. Let us maximize our time. Hindi pwede lagi tayong parang, hindi kay bukas pa. Mamaya na lang. Sa isang linggo na lang. Bukas na lang. Mamaya na lang. No, let us maximize every opportunity. Let us maximize our time. Kapag hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos at hindi natin alam kung kailan siya ulit babalik. Let us maximize our time. Okay? Huwag natin palitin yung ating kakayaan. Huwag natin palitin. Natutuwa ko kapag meron mga bata, sabi ko nga, mas maigi pa ang isang iglesia na maraming bata pero maingay. Hindi ko sinasabi na maigi yung maingay ha. Sinasabi ko maigi yung church na maraming bata kahit maingay. Pero kung kaya natin i-train para hindi sila maingay, mas mabuti yun. Okay? Mas maigi na yun kaysa sa isang iglesia na walang bata at all. Tama! Kayong sinasabi ng Panginoong Jesucristo na para sa mga tulad nila kaharian ng langit. Para sa tulad ng mga bata. Kaya mga minamahal, tama sa ilang Bible. Remember now thy Creator in the days of thy youth. Okay? Let no man despise thy youth. Habang tayo bata pa, habang tayo malakas pa, habang tayo may pagkakataon pa, paglingkuran natin ng Panginoon. Sa abilidad na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Okay? Mga kabataan, huwag kayong magpanggap na para kayo maanda. Kaya kung ano yung diseklo sa iyo ng Diyos, maaari mo gamitin yan para paglingkuran siya. Okay? Huwag tayong pagpanggap na parang alam natin lahat. Hindi kaya ka nandiyan dyan para matuto. Okay? At ano yung capacity mo ngayon, kung ano yung capacity mo ngayon, gagamitin ng Diyos yan para sa kanyang tuwalhati. Minsan minamalit natin yung ating mga sarili, bata lang ako eh. Ay, alam ko. I'm telling you, may kakayahan ka na biyaya ang Diyos sa'yo na binigay sa'yo Diyos. At maaaring gamitin yun ng Panginoon. Okay? Meron nga isang Aprikano eh. Aprikano, nagsimba siya sa church, no? Isa yung convert. Bagong ligtas natin, i-6 ministry na nahayag siya ng ministry. Okay? Sabi niya din sa pastor, gusto kong paglingkuran ng Panginoon. Ano po ba yung ministry na pwede sa akin? Kapag iniligay siya sa choir, pambihira, nasira yung choir kung nilagay siya. Pero, kapatid, lipat ka muna. Nilagay siya sa Sunday school ng mga bata, ginawa siya teacher, assistant. Nagkagulo yung mga bata. Kapatid, huwag ka muna, lipat ka muna. Nilagay siya sa HM. Pambihira, hindi makain ng pagkain. Discouraged na sana siya. Discouraged na yung pastor. Ano kayang ministry yung pwede natin ibigay kay kapatid? Hanggang sa nakita nung pastor yung ngiti. Nung kapatid na nag-aalam sa ministry, nakita niya napakaputi yung ngiti. Alam ko na kung saan ka. Alam niyo kung saan nilagay ng ministry? Sa ushering ministry. Sa ushering ministry. At ginamit siya ng Panginoon. Mga kabatid, mo, kinakamay na yung mga tao, nakinag-ismay niya ang puti ng ngipin. First na lang. Pero so happy na nandito po kayo sa church. Hindi po ba? Mga kapatid, ito dati, maliitin yung mga kakayahan na ibinigay sa atin ng Diyos.
Yung simpleng ikaw, yung ordinaryong ikaw, pwedeng gawing extraordinaryo ng Panginoon. Yes. Kaya nga ang sabi ng Bible, hindi maraming mayaman, hindi maraming magaling, hindi maraming may kakayahan tinawag ng Diyos. Minsan kung sino pa yung mga mabababa, sila pa ang itinataas ng Panginoon. Bakit? Humble eh, willing magpagalit sa Diyos. Right on time. Wrong on time. Pangalawa mga kapatid, run without wait. Run without wait. Tumakbo ka nang wala kang talagang bigat. Okay? Alam mo, sabi mo ng Bible, Hebrews chapter 12, verse chapter 1, wherefore clear we also and compass about with so great other witnesses. Let us lay aside every weight. And what is the weight? And the sin which doth so easily beset us. Let us run with patience the race that is set before us. Let us lay aside every weight and the sin that is before us. Run without weight. Tumakbo ka ng walang pabigat at ang pabigat na tinutukoy ng Biblia, kasalanan. Kasalanan. Kaya nung sinasabi sa kita, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung kabanalan at paglilingkod. Dahil ang paglilingkod na mayroong kabanalan, doon lamang nalulugod ang Diyos. Hindi pwedeng kumakanta ka sa choir ng Sunday, kumakanta ka ng worldly song the other day. Hindi pwedeng sa parehong bibig, lumalabas ang paborin sa Panginoon, sa parehong bibig, lumalabas ang mga salita ng sumpa at mga mundo. Hindi pwede yun. Hindi pwede na ang kamay na ito, ginagamit ko paglilingkod sa Panginoon, na sa ibang araw, ginagamit ko ang kamay na ito sa ibang mga bagay na hindi nakalulugod sa batang ng ating Diyos. Kaya yung sinasabi natin kanina, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang paglilingkod at kamalalan. We cannot do that. Bakit? Kasi lahat lang ito magiging pagpapanggap lang. Lahat at ito parang damit lang na sinuot natin every Sunday pagkatapos sumubalin natin. Para lang tayong nag-makeup, para lang tayong nag-maskara. Hindi po ba? Lahat yung pagpapanisap tao lang kung walang kabanalan sa ating paglilingkod. Kumusta ang iyong panalangin? Kumusta ang iyong prayer time? Kumusta ang relasyon natin sa Panginoon? Kumusta yung ating devotion? Kumusta yung ating pananalangin? Kailan ka huling nanalangin na talagang iniyakan mo sa Diyos? Kumusta yung relasyon natin sa Panginoon? Alam niyo mga kapatid, it is possible, okay? There is a possibility, mga minamahal, na naglilingkod tayo sa Diyos. Naglilingkod tayo, pero nakalimutan natin yung dahilan kung bakit tayo naglilingkod. Did you know na pwedeng nangyari yun? In the book of Revelation, chapter number 2, pag binasa natin yung Ephesian Church, ang sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon sa kanila, hawa ako sa inyo. Grabe kayo maglingkod. Tinatry nyo pa yung mga apostol, na nagsasabing apostol sila, and they are not. Okay? Kaya ang sabi ng Panginoon sa Ephesian Church, sa Revelation chapter 2, and yet, I have somewhat against thee. But why is that? Bakit may kampo ang Diyos sa kanila? Sa kabila ng kanilang paglilingkod? Sa kabila ng kanilang pagtatapat? Sa kabila ng mga bagay na ginagawa nila? I have somewhat against thee because what? Because thou hast left thy first love. Kaya pala ito, pwede ka palang paglingkod, makalimutan mo yung dahilan kung bakit ka naglilingkod. Pwede palang pahalin ko yung ministry, mahalin mo yung pagsusoklit, mahalin mo yung pag-preach, mahalin mo yung pagluluto, pero nakalimutan mo kung bakit mo ginagawa yun at kung paano kanino mo ginagawa yun. Kung secret ko na yun. Kaya we have to always check our heart. We have to always check our mind. And you have
have to be intentional in everything, kapatid. We have to be intentional. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Kinakailangan, kapatid, yung kabanalan, sadyain mo. Be intentional. Huwag ka maghintay ng sign. Huwag ka maghintay ng miracle. Huwag ka maghintay ng mga sinyalis na kapag pumunting ka nito, bumagsak na kagad, umiip ang hangin. Bigla pa lang magkakaroon ng kabanalan sa Diyos. Be intentional. Sadyain mo. Ang nakalagay sa Bible sa buhay ni Job, and he is true evil. Ibig sabihin si Job, umiiwas sa kasamaan. Hindi tsamba yun. Sinasadya yun. Marami kasi mga kabataan, marami mga Panginoon pala kaya sa panahon natin ngayon, naghihintay ng special emotion para malibay. Naghihintay ng special na pangyayari para makonvert. Naghihintay ng special movement at makaramdam ng kilig para magbago, para magdesisyon. I'm telling you right here and right now, mali yan. Sadyain mo. Sadyain mo isuko ang buhay mo sa Panginoon. Sadyain mo umiwas sa kasalanan. Sadyain mo huwag magpa-influensya sa unbeliever. Sadyain mo magpakipamatog sa unbeliever. Huwag ka maghintay ng tiyapa. Huwag ka maghintay ng miracle. Huwag ka maghintay ng iba na. Sadyain ko. Be intentional. Be intentional. Lay aside every way. That is a decision making to make. That is a decision to make. That is a commitment to uphold. Sadyain mo. Okay? Guys, I am married. Kasal buwan po. May asawa ko isa. Married. And one thing I realized, yun naman, pag nakikita ko yung asawa ko, I'm telling you, I love my wife. Mahal na mahal ko yung asawa ko. Mahal na mahal ko. Okay? And I realized, kay my love for her, yung pag-ibig ko sa aking asawa, hindi na yung pag-ibig na talagang nagkilig. Hindi siya kadoy. It is more stable. It is more steady. Okay? And I'm telling you, that is a decision to make. Decision yan. Kung hanggang ngayon, ang paglilingkod mo sa Panginoon, nangangailangan ka ng kilig para maglingkod. I'm telling you, be intentional in your service to God. Be intentional in our sanctification. Be intentional. Kinakailangan, sadyain natin yung paglilingkod sa Panginoon. Run without waiting. And lastly, mga kapatid, run to move forward. Dapat ang paglilingkod natin. Abante, forward, hindi pa atras. There was a man in a village. Isang lalaki sa isang village. Sa village na ito, yung kanilang religion kakaiba. Alam niyo naman sa ibang bansa, hindi ba? Sumasamba sa baka, Hindi ka nga pwedeng pumatay ng lamok eh. Bakit? Kasi yung lamok, baka Diyos ng kapitbahay mo yun. Okay? And that man, nakilala niya ang Panginoon. Nakilala niya. At naishare niya yung kanyang kaligtasan sa kanyang pamilya. At dahil sa kanilang pananampalataya, pinatawag sila ng village chief.
village chief. Dun sa lalaki, pinapili siya. Mamili ka. Itakwil mo ang iyong pananampalataya. Ang buhay ng iyong pamilya. Ang pinili mong lalaki, ang kanyang pananampalataya. Sunod na kinuha ng village chief ng kanyang mga anak. Mamili ka. Ang iyong pananampalataya. Ang iyong kamana. Alam mo kung ano sagot ng lalaki? I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. And that is the reason kung bakit na ako ang kanta ngayon. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Pero po lang sinabi ko kanina, no, mga kapatid, yung pananatili natin sa paglilingkod, yung pananatili natin sa landas na ito, kapatid, hindi tsamba yan. Sadyain mo. It's intentional. Ngayon, next year, kung magkaroon tayo ng sabi, mga kapatid, yung lahat ng attendance natin today, I hope you're still here next year, amen? But I'm telling you, hindi tsamba yan. You have to be intentional. Continue to move forward. Ang sabi ni Apostle Paul, Brethren, I count not myself to have apprehended, but there's one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Tuloy lang tayo. Diretso lang. There are a lot of challenges. There are a lot of hindrances. There are a lot of persecution. Alam na mga kapatid, hindi pinangako ng Diyos na pag maging Kristiyano ka, magiging okay lahat. On contrary, pag ikaw nga naging pananampalataya, andiyan yung persecution. Andiyan yung mga hindrances. Bakit? Kasi nung unang panahon, nung hindi ka pa anak ng Diyos, walang pakialam sa si Satanas. Ba't ka naman pakikialaman ng Satanas eh? Very good ka nga, is the very bad. Pero nung nakakilala ka sa Panginoon, alam mo layo ni Satanas. Kasi yung kaligtasan mo, hindi na mawawala. Di ba? Ang kaligtasan natin kapag tumanggap ka kay Kristo Jesus bilang tagapagligtas, that salvation is once and forever. You are sealed by the Holy Spirit of God. No one can pluck you out of the hand of God, and no one can pluck you out of the hand of the Lord Jesus Christ. Neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Our salvation is forever, kapatid. Praise the Lord. Pero ano mo, anong gagawin sa Satanas? Ay sabi ko ng Bible, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion seeking whom he may devour. Nais ni Satanas, wasakin ang buhay mo. Nais ni Satanas, Kristiyano ka na, pero di ka kagamit-gamit. Nais ni Satanas, mananampalataya ka ba, pero hindi ka masaya sa presensya ng Diyos. Nais ni Satanas, mananampalataya ka ba, pero wala kang mabuting pagkatao. Bakit? Kasi pag nagbago ang buhay mo, baka magamit pa ng Diyos, marami pa ang maligtas sa pamamagitan ng testimony mo. Ayaw ni Satanas yun. Kaya kahit ni Satanas, wasakin, sirain ang buhay mo.
Kristyano ka nga, pero di ka agamit-gamit sa ubasan ng Panginoon. Yan ang gusto niya sa kanas. Pero ang gusto ng Diyos sa ating kapatid, sa mga trials natin, ang gusto ng Diyos, mami naman, to strengthen, to settle, to strengthen and to settle you. Yan ang nais ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga trials natin, sa pamamagitan ng mga hindrances natin, mas lalo ka tumibay natin kasi gagamitin ka pa ng Panginoon. Gagamitin ka ng Diyos. Kaya yung sinasaktan ng Panginoon, ginagamit ng Panginoon. Kung mas palalim ang sakit, mas palalim ang paggamit ng Diyos. Inihahaldahan ng Panginoon. Okay? So, run forward, mga kapatid. Continue the race, run forward. Hanggang kunin na tayo ng Panginoon. Kung maaga kang nakakilala sa Diyos, huwag mo lang hangarin ba't na tumalikod sa Kanya. Huwag mo lang, totoo yung people pa kasi, especially dito nga maagang naligtas, ano bang lasa ng sigarilyo? Nagtatanong ka pa, niligtas ka na ng Diyos, hindi ka nakatikim niya. Ano pa yung lasa ng alak? Ano kayang nasa ng Red Horse? Ano kayang nasa ng gin? Ano kayang nasa ng drugs? Ano kayang pakiramdam na gagawang barkada alternator? Ano kayang pakiramdam na natutulog ka sa kalye dahil sa kalasinaw? Ano kayang pakiramdam na ikaw ay kick out sa school? Ano kayang pakiramdam kung hindi nagsisimba? Ano kayang pakiramdam kung walang Bible? Ano kayang pakiramdam kung walang pastoral ministry sa aking buhay? Mga kapatid, iniligtas na nga tayo ng Diyos dyan eh. Blessing na nga na maaga tayong nakakilala sa Kanya eh. Huwag na natin hangarin ng mga bagay na kung saan inalis na nga tayo ng Panginoon doon. Continue to run forward. Continue to run. Blessing ng Panginoon yun. Na hindi ka nakakain ng pagkain ng baboy, nandoon ka sa tahanan ng Ama. Huwag mo nang hangarin pa, ano ba yung pagkain na yung lugar? Basta baka nasa mo, for the sake of experience. For the sake of experience. Huwag mo nang hangarin. Matuto tayo sa karanasan ng iba. Na kung siya, nung kinuha niya yung kanyang ari-ari at mana sa kanyang ama, sa kalaman nagkaroon ng taggutom dun sa malayong bansa na kung saan siya tumirang. At nung iisipin na daw, kainin ang pagkain ng baboy, ang sabi na, kay raming mga alipin sa bahay ng aking ama ako'y muling babalik. Hindi na bilang anak, kundi bilang alipin niya. Mga kapatid, huwag na nating angarin. Nandiyan ka na sa bahay ng Ama. Huwag ka lang umalis pa. Run forward. Run forward. Number 1, the registration. Number 2, the run. And number 3, hindi kumpleto ang karera eh. Ang puro takbo lang. Kaya pagod yun. Tutakbo ka lang. Our God is a gracious God. Our God is a wise God. Kaya kumpleto yan. May registration, may run, may reward. May reward, you praise the Lord. Our labor is not in vain in God. Praise the Lord. Ang bawat luha, bawat sakripisyo, hindi sayang sa Panginoon. Salamat dahil yung mga iyak natin tuwing kami na hindi nakikita ng iba yung ating sakripisyo at pagdurusa na ligid sa kaalaman na tayo mga kapatid. Bawat lupa, bawat pagpapanal, bawat panalangin, bawat paglilingkod, may nakakakita o wala. Ang sabi ng Diyos, your labor is not in vain in the Lord. Hindi sayang ang buhay na inalay sa Panginoon. Hindi sayang, kapatid. Hindi sayang. Kung may kukumpara ko, kapatid, yung buhay ko nung hindi ko kakilala ang Panginoon, I try to imagine, ano kaya nung nagkapamilya ko, hindi pa ako saved? Kawawa yung pamilya ko. Kawawa. Na-imagine ko eh.
Diba? Kaya nga, hindi ko na share sa inyo because it's worse. It's worse. Okay? So, may imagine ko yung buhay ko nung wala pa ako sa Panginoon, nung hindi pa ako nagkatagpuan ng Diyos. Inisip ko, paano kaya kung nagkapamilya ako nung wala pa akong Panginoon sa buhay ko? Kawawa ang pamilya. And did you know, na ang buhay ko sa oras mo na ito, I considered it also a reward from God. Hindi ako mayaman. I'm not saying that I am a perfect pastor. I'm not saying I'm a perfect Christian. But God is good. And I have been blessed. Praise the Lord. Yes, sir. Our labor is not in vain in the Lord. Someday there will be crowns up there. Someday there will be mansions up there. But the crowns and mansion is not worthy to be compared to the real price that I wanted. And that is the very smile of God. One thing that I desire, mga kapatid, to hear this word, well done, thou good and faithful servant. That is the reward that I want. That is the reward that I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. To hear those words, well done, Ronald. Well done, thou good and faithful servant. Hindi niya sasabihin doon, well done, thou good and faithful doctor. Hindi niya sasabihin doon, well done, and thou good and faithful engineer. Hindi niya sasabihin doon, well done, thou good and faithful pastor. Well done, thou good and faithful deacon. Well done, thou good and faithful nurse. Well done, thou good and faithful teacher. No, ang sasabihin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Everybody is a servant. Everybody is a servant of God. Kahit kami mga pastor, we are called to serve God and we are called to serve you. We are called to serve. That is our duty. That's like everybody else to serve God. Okay? Praise the Lord. Our motivation is not on earthly promises. Our motivation is not a house or love or money, prestige or everything. That is not our motivation for service. Our motivation is the very smile of God. Lord, malugod talaga. You remember the saints of the Old Testament when they are offering something to the Lord. Ang sabi ng Bible, umaakyat yung usok and the Lord smell a sweet savor to the Lord. Ibig sabihin ng kanilang offering, yung kanilang paglilingkod, katanggap-tanggap, kaya haaya-aya sa mata ng Panginoon. Reasonable service, holy and acceptable unto God, living sacrifice. Everything we do, mga kapatid, everything we do, nakikita o hindi nakikita, I'm telling you, it is not in vain in the Lord. God is not unrighteous. God is not unjust to forget the labor of your hand. Alam ng Panginoon, bawat iyak, bawat panalangin, bawat pagpapagal, bawat pagtitiis, bawat sigaw ng puso, bawat pag-alala, bawat kahirapan, bawat araw na muntikan ka na hindi magsimba, pero ginawa mo pa rin, alang-alang sa Panginoon. God remembers that. Nung walang-wala na tayo, meron ka na lamang ₱2, ibinigay mo pa. God remembers that. Kung kahit ikaw, merong nararamdaman, pero pinili mo pa rin i-encourage yung kapatid.
God remembers that. Your labor is not in vain in the Lord. Hindi sayang yan. I'm telling you, maaaring hindi na namin nakikita yung service nyo. Maaaring hindi na namin napapansin yung service nyo. But don't mind us. Look to God. Look unto Jesus, the author and finisher of our Christian race. We have the registration. We have the run. And lastly, we have the reward. In our conclusion, ang Christian life, ang Christian race, sabi ko nga kanina, hindi ito paunahan, hindi ito pagalingan. Right? There is no competition in Christian race. We have to run according to our own pace, according to the faith that God has given to us. We have to run. Yung sa inyo, mabilis ang pagtakbo, praise the Lord. Yung iba naman dahan-dahan, praise the Lord for that. Not every people is the same, and that's okay. Okay lang yun. Pero alam nyo kung anong dapat, kapare-pareho na dapat matagpuan sa atin, kahit mabilis, kahit mabagal, kahit sa patag, kahit sa talampas. Magkaiba-iba lang tayo ng karera, magkakaiba tayo ng kalsada na tinatakbuhan, magkakaiba man tayo ng bilis, pero dapat pare-pareho tayong matagpuan na nagtatapat. That should be a common denominator for each and every one of us. Faithfulness. Faithfulness to the Lord who called us into this grace. Katapatan. And I'm telling you, hindi dumadating ang katapatan ng patsamba-tsamba lang. Do not let your emotion be your driving force for Christian service. Don't do that. Do not let your emotion dictate your service to God. Sa kanila ako maglilingkod kapag feel ko na. Sa kanila ako maglilingkod kapag may special emotion na ako. Sa kanila ako maglilingkod kapag nagsasalita na ako ng ibang lingwahe hindi nyo naiintindihan. No. Do not let your emotion be your driving force in your ministry. It should be the facts of the Word of God. Kapag sinabi ng Diyos, then it settles it. And a servant of God, our duty is to obey. Obey. Lord, here am I, send me. Lord, I am here. Yes, Lord. Lord, ako na lang. Lord, yes po. Be intentional in our services. Okay? The Christian life. Ay, tayo mo. At tayo po ito na natin. Ang maraming Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Thank you, Lord, for a simple message that you have given to us this morning. Salamat po sa panawagan niyo po sa amin na tumakbo sa karera po na ito. Maglingkod sa inyo. Maglingkod ng mayroong kabanalan at magpagal hanggang sa huli. Lord, I pray for these young people. Lord, touch their heart. Let them absorb the message of your word today. And I hope and I pray, O God, nanawa po sa mga young people po na ito. Gamitin niyo po sila mightily, Panginoon. Patuloy niyo po silang ihanda para sa ministeryo na ibibigay o ibinigay po ninyo para sa kanila. I pray for these young people. Ingatan niyo po si Panginoon. Ingatan niyo po sila sa influensya ng mundo. Sa lakas ng influensya ng social media, sa mga maling influensya ng mga makamundong barkada o Diyos. Ingatan niyo po siya. At nawa po, Diyos, matagpuan namin yung kaligayahan sa katotohanan na kami naglilingkod po sa inyo. Indeed, there is joy
in serving Jesus. There is joy in serving Jesus. So I pray for these young people, O God. I pray for these young people. Nawa ko, Panginoon, yung potential ng bawat isa sa kanila, soon it become a reality to their life. Use them mightily, O God, in your vineyard. Help them, Lord, to bear much fruit. Kung kinakailangan, i-prune mo kami, O Diyos, then be it. Kung kinakailangan, i-purge mo kami, O God, then be it. In order for us to bear much fruit. I pray for this young people. Maaaring may tinawag kayo sa kanila sa ministry. I pray for that person, O God. I pray for that person. Maaaring may tinatawag kayo sa kanila, Panginoon, sa iba't ibang mga ministeryo. Whether it is soul winning, whether it is sa pagtuturo ng mga bata, whether on the leadership, O God, I pray for them. I pray for them. Please, Lord, please allow them, Lord God, to grow and allow them, Lord God, to achieve your purpose in their life. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Sister Ryan. Sige po, na tayo tumayo. Habang tayo po ay sa diwa ng panalangin. The Christian race. Ngayon, naunawaan natin na ang buhay Kristiyano ay buhay ng pagtakbo, no? Tayo ay tumatakbo o naglalakbay, no? At sabi nga, ang buhay Kristiyano ay buhay ng paglilingkod. Kaya hindi dapat natin question ang pastor, ang church, bakit kailangan mag-sowing. Kasi yun yung pinasok mong buhay. Yun yung buhay na meron kay Kristo, no? Kasi pagkatapos naman ng buhay dito sa lupa, langit na eh. Doon sa langit, wala nang soul winning. Wala na yung paglilinis. Perfecto na doon sa langit. Kung bakit merong buhay paglilingkod, kasi merong gantimpala. Doon sa langit, rewarding na yun. Huwag ka mag-hanap ng reward na yun sa lupa. Ang totoong reward na andun sa langit. At yung reward para sa mga naglingkod, para sa mga tumakbo ng may katapatan, tumakbo ng may pagpapakumbaba. At tama yun. Dapat sa pagtakbong ito, nakarehistro ka. Ang pangalan mo dapat nakasulat sa langit. Dapat ikaw ay membro ng church. Kasi ang paglilingkod outside the church, hindi yan acknowledge and recognize ng Diyos. Ang nire-recognize lang ng Diyos na uri ng paglilingkod ay yung paglilingkod ng may katapatan, ng may pagpapakumbaba at ng merong kaayusan. Naglingkod ka under the local church. Kung member ka ng church, member ka ng Hosanna, maglingkod ka ng may katapatan. Huwag ka maghanap ng recognition kasi ang recognition doon yun sa langit. Kung member ka ng New Life, magpatuloy ka sa iyong ginagawang maliit na kabutihan. You raise a spirit of leadership. You show the spirit of leadership. What is the spirit of leadership? Servanthood. At kung meron mang dakilang leader, pag sinabi ka sa leader, whether you like it or not, meron kang follower. Hindi naman kinakailangan ng position para sa being leader. As long na may sumusunod sa iyo, you are a leader. Yes. Kung isa kang tatay, kung isa kang kapatid, kuya, may kapatid ka. So, ibig sabihin, susunod sa iyo yung kapatid mo. Tanong, anong leadership ang pinapakita mo sa kapatid mo? Ayan ba'y patungo sa Diyos o palayo sa Panginoon? Kagabi, halos isa lang ang tema, ang tinutumbok ng mga drama. Tawa, ano yun? Yung pamumuhay sa loob ng tahanan. Aktibo ka nga sa church, pero kamusta yung impact mo sa loob ng bahay? Wala. Masamang testimony, masamang influensya. Alam nyo, I would rather suggest, alam mo kung totoo kang ligtas o hindi. Karamihan naman ng kabataan na involved sa church, masaya. Bihira ka na makita na totoong sincero. Karamihan yan may motibo. Karamihan yan may crush sa loob ng church.
Kaya sila very active. Huwag naman sanang ganun. Nawa maging makatotohanan ang iyong relasyon sa Diyos, ang pampalataya at paglilingkod sa Panginoon Jesucristo. Kung ikaw ay kinausap ng Panginoon, kung ikaw ay na-rebuke sa mga mensahe mula pa po nung first day, second day, hanggang ngayong araw na ito, at hindi ka pa nagsisisi, why don't you come to the Lord? Ba't di ka lumapit ngayon? As God opened the altar of invitation to us, why don't you come to the Lord? Magkaroon ka ng desire, Lord, gusto ko nang mabago. Baguhin niyo na po yung buhay ko, Panginoon. Baka hindi mo alam lahat ng ginagawang paglilingkod. Balang araw, mawabaliwala pala yan kasi hindi naman yan nakatuntong sa tamang pundasyon. Baka yung paglilingkod mo para lang kay ganito, ganyan. Kaya ang result, wala din. Futile, ampaw. Ang totoong paglilingkod na may katapatan, may impact yan sa family mo. May impact yan sa school. Ang totoong paglilingkod, kaya ka nasa church, yes, tinuturuan tayo, pero yung talagang misyon nasa labas. Yung mga tao wala pa sa Panginoon, ayun yung misyon natin. Abutin natin mga anak. Yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, abutin mo sila. Bawat isa sa atin kung ikaw ay saved, you are a missionary. May mission tayo na dapat ma-accomplish. Yung mga nauna sa atin, mga forefathers, natapos na nila yung race nila, natapos na nila yung mission nila. Ngayon, naipasa na tayo sa atin sa panahon natin ngayon. Tanong, tatapusin ba natin to? Yung labanan na to, yung takbuhin na to. Kagaya rin ba nila Moses? Kagaya nila Joshua? Tinapos nila ang kanilang pagtakbo, ang kanilang buhay, paglalakbay o pagtakbo. Dakilang Diyos sa aming Ama, salamat po sa mensahe na nagpaalala po sa bawat isa na lahat kami po ay nasa isang racetrack ng Christian living, racetrack ng Christian service to God. Lord, you want us to be motivated na ang buhay Kristiyano ay hindi lang pagpunta sa langit, kundi it is just a preparation in heaven. And heaven is not a place for service, it is a place for worship of God. And I hope and pray ngayong habang nasa buhay kami, ay gawin na po namin ang lahat na magagawa namin to please and to serve our King of Kings and Lord of Lords and our Savior Jesus Christ. And we thank you, Lord, sa reminder that sanctification and service are inseparable. And you require clean vessel, O God, unto honor. And muli, salamat sa bawat isa. Salamat sa aming tagapagsalita. Pagpalain po siya, Panginoon, maging ang the remaining message and services and activity this day. Nawa ang lahat ng ito, Lord. We will commence it for your glory, honor, and with a thankful heart and with joyful heart in our heart being revived, souls being stirred, O God, sa paglilingkod po sa iyo. Ikaw na may taas, wala langanan sa buhay ko ng bawat isa sa pangalan niya.